main topic. Praise God. This time, may pamagat po itong Blessed Life. Praise the Lord. Blessed Life. Amen. So, mayroon tayong subtopic, of course. Ang ating subtopic naman ay live by the Word of God. Pero ang ating main topic ay Blessed Life. Praise the Lord. At ating key verse ay mula po ito sa aklat ng mga awit. Chapter 1, verse 1 up to 3. And Proverbs chapter 10, verse 22. Hiniling ko po ang ating pong co-host, Brother Chan, para po sa pagbasa sa nabanggit na mga talata. Praise the Lord. Praise God, hallelujah. Yes, amen. Sabi po dito sa aklat po ng mga awit, kabanata 1, ang talata po ay 1 hanggang 3. Right, glory. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. Yes. Kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Sabi po sa 3, at siya ay magiging parang punong kahoy Right, na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kaniyang kapanahunan. Ang kaniyang dahon na may hindi nalalanta, at anumang kaniyang gawin ay giginhawa. Okay, praise the Lord. Napakaganda po, no? Na ating pa mga key verse. Praise God, hallelujah. Sabi nga po, paano tayo mamumuhay sa buhay na pinagpala. Now, praise the Lord, amen. Manahan, sabi nga, o mamuhay sa buhay na ito na pinagpapala. Okay, napakaganda po. Although na marami tayo mga trials, mga sufferings, marami pong mga, sabi nga, circumstances, mga obstacle, praise God, na ating pong manaranasan. Pero lagi po natin isipin yung blessing ng ating dakilang Panginoon. Kaya ang tanong, paano tayo mananahan o mamumuhay sa buhay na ito na pinagpapala? Directly, pwede nating sabihin, praise God, mamuhay tayo, amen, dapat na may pagsunod. May pagsunod, amen, praise God, hallelujah, sa tinatawag nating pagsunod sa pamamagitan ng salita, amen, ng ating buhay na Diyos. O live by the Word of God. Praise God. Okay, brethren, beloved, the listeners, amen, ating pag-usapan ang salitang pinagpala, Brother Jan. Pinagpala o blessed life. Praise the Lord. Atin po munang muling bigyan ng puwang at pansin yung binasa ng ating buting kapatid sa ating pong key verse, no? And ang sabi doon, amen, and praise God, who shall be like a tree planted by the rivers of water. Amen. At ibig sabihin, amen, praise the Lord, hallelujah, siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim, amen, sa siping ng mga agos ng tubig. Yun po yung unang saknong, no? And he shall be like a tree, magiging kalintulad, no, ng puno na sabi nga po ay itinanim sa siping ng agos ng tubig. Praise the Lord, amen. At sinabi pa roon, praise the Lord, that bring it forth, amen, his fruit in his season. Meaning, ang ibig sabihin na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Then sinabi pa doon sa sunod po, praise the Lord, amen, his lip also shall not wither. Meaning, praise God, hallelujah, and whatsoever he doeth shall prosper. Praise God. Ang kanyang dahon naman hindi nalalanta, at ang kanyang gawin ay giginhawa. So nandun po yung protection, nandun po yung pagre-refresh ng ating Panginoon, nandun yung tinatawag na patuloy na magiging tayong sariwa. Sabi nga, hindi nalalanta, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Everybody says, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ng Diyos na buhay. Malinaw po sinabi yan, no? Then sa Proverbs na binasa ng ating kapatid, sinabi rin dito. Alam din natin, the blessing of the Lord, amen, it makes rich. Malinaw po sinabi yan, amen. And he added no sorrow with it. Meaning,
sinabi dito, malinaw pong ating napakinggan, purihin ng Diyos, amen, ang pagpapala ng Panginoon, hallelujah, ay nagpapayaman. Amen. Tanda natin na ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idinaragdag ang tinatawag na kapanglawan. Yung tinatawag na kapanglawan. Hindi daw idinaragdag dito. Brothers and sisters, praise the Lord. So yung mga intro natin na to ay magbibigay ito sa atin ng tinatawag mga minamahal para tayo po ay magkaroon, praise God, una yung mga idea na malalaman natin, yung palang blessing, yung palang pagpapala na sinasabi sa Biblia. So kung ating pong uunawain ng napakaraming mga praise God at napapakinggan natin at nababasa natin sa ating mga Facebook, pag bumubukas kayo, marami kayo nababasa. Nakakatuwa po yan. Kapag-uplift po yan ng ating mga soul na minsan nakararamdam ng kalumbayan, no? Sabi nga we know the fullest blessing of the light only after we come through the darkness. Kung atin naman po itong lulunawin, amen, nababatid at nalalaman natin na ang lubusan daw na pagpapala, amen, praise God, nang nasa mga liwanag na ay dumarating pala ito pagkatapos na kung nakadaan na rin daw sila doon sa mga praise God na tinatawag na kadiliman. Ibig sabihin po talaga, beloved, purihin ng Diyos, mga minamahal, dumaraan talaga ang mga karamihan, praise God, dito sa tinatawag na karimlan o kadiliman. At kinakailangan itong malagpasan, kapatid. Amen? Praise the Lord. Amen. Kinakailangan. Kaya, very clear naman na ating pong maunaman, naririnig. We know the fullest blessing of the light only after, praise the Lord, we've come through the darkness. Oh, praise God. Hallelujah. Now, praise the Lord. Let's, praise God, hallelujah, proceed to our first aspect. Meron tayong mga aspeto, brother. Amen, kapatid. At ang ating first aspect, or sabihin na natin first letter of word sa tinatawag nating blessed. Kasi meron tayong 7 letters ng blessed, brother Jan. Amen. Ang una yung letter B, L, E, double S, then E, then D. No? So, yung first aspect natin, sabihin na natin, ay yung first letter natin, walang iba, siyempre yung letter B. No? Ang ibig sabihin naman, mapapansin natin, kaya pinag-aralan natin dito, malinaw na malinaw, sabi dito, para makamit natin ito, yung blessed life, o pinagpalang buhay, makinig po tayo, mga beloved, the listeners, mga minamahal, para malaman natin, makamit natin ito. At sabi nga, blessing na po talaga ito, pagpapala na po, makarinig na tayo ng mabuting balites, napakalaking pagpapala. Dito pa lang po, ay papasok na sa atin yung blessing. Papasok na po sa atin ang tinatawag na biyaya at na namumula sa ating minamahal na Panginoong Hesukristo. Amen. Sabi, una sa lahat, yung B, no? Yung first aspect natin, or first letter of word blessed is be a member of God's family. Brother Jan, be a member of God's family. Kinakailangan, amen, palang maging kabilang ka, o miyembro ka, o tayo kabahagi sa pamilya ng Diyos. Let's say amen. Amen. Praise Napakalaga yan, kapatid, mga listeners, minamahal kong tagapakinig. Kailangan daw tayo ay maging member of God's family. Okay. Ano po yung ating keyboss? John chapter 1 verse 12. Okay, sige po. Juan 1:12. Sige nga po, kapatid. Amen. Sabi po sa aklat po ni Apostol Juan, kabanata 1, ang talata po ay 12. Right, amen. Sabi po dito, datapwat ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan. Okay. So, malinaw po ha. Napakinggan natin, but as many, amen, praise God, hallelujah, as receive Him, to them, praise the Lord, give Him power to become the sons of God. Even to them that believe in His name. So, mapapansin niyo po ha, sinabi rito, datapwat ang lahat ng sa Kanya'y nagsitanggap
ay pinagkalooban niya sila na maging mga anak ng Diyos. Ito na po yung blessing. Yung first attempt na gagawin mo, yung first step, praise God, yung unang aspeto, sinabi rito, dapat ang lahat ng sa Kanya ay nagsitanggap, kinakailangan tanggapin natin talaga ang ating dakilang Panginoon ng mula sa ating kabuturo nating mga puso. Tanggapin natin siya. Sabi, pinagkalooban niya sila na maging mga anak ng Diyos. Doon pa lang ay tatawagin tayong sons of God. Amen? Praise God. Sa mga bagay, ang mga nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. Very important, no? Yung name. The essentials of name of the Lord Jesus Christ. The importance of the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Kaya, kailangan po maunawaan natin to, maintindihan, para makamit natin ang mga bagay, praise God, na ito, mga kapatid. So, ibig sabihin, sa mga bagay na ito na dapat nagsasampalatay sa Kanyang pangalan. In what ways? Anong kaparaanan tayo sasampalatay sa Kanyang pangalan? Tanda natin, mga minamahal ko, amen. Praise God. Meron tayong tinatawag, praise God, na pananalig, paniniwala. Kaya ang sabi po sa ating mga napadagiging paksa, yung mga previous natin, hallelujah, ang paniniwala ay nag-umpisa sa pakikinig at sa pakikinig na salita ng Diyos. Doon papasok po ang paniniwala mo. Tulad po ngayon, kaya mahalaga po ito, dahil pag naniwala ka, siyempre tatanggap ka sa ating dakilang Panginoon. At sa pagtanggap mo, may apat lang naman po ito na aspeto ng kaligtasan. At yung tinatawag natin na apat na bagay para sa kaligtasan. No? Tanggapin siya, panalig, maniwala, panampalataya, is magkakasama yan sa unang aspect, mga kapatid. Then, sunod po nito, then, para makamit yung name niya, yung kanyang banal na pangalan, praise God, yung tinatawag po natin, praise God, yung baptism in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Kakapit po ito, kapatid. Sabi nga doon po ito lalapat sa atin. Yung tinatawag na datapat ang lahat ng sabi dito, datapat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagaluban niya sila ng karapatan. Maging mga anak ng Diyos. Amen. Sa makatid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Okay? Now, next is second aspect dito. Yung second letter naman ng words na blessed is L or live. Amen. Sabi dito, live by the word of God. No, napakahalaga. Ang sabi dito, live by the word of God. Amen. Mamuhay tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kailangan po sa ating pamumuhay, lakip ang word of God, brother niyan. Amen. Sa ating pamumuhay, maski anong sitwasyon, anong kalagayan ng mundo, ano ang mga kaganapan, ano mga pangyayari, ano mga troubles, kailangan po natin gawin, tayo po ay mamuhay na tayo sa pamamagitan lagi ng salita ng Diyos. Laging lakip ito. Mababasa naman natin yan sa ating pong keyverse pa rin, aklat ng Matthew chapter 4 verse 14. Pwede natin basahin ito. Then sa 1 Peter chapter 2 verse 2. Amen. Pwede na po dito nila sa 1 Peter chapter 2 verse 2 para hindi na maraming reference siya. Okay. Ano po sabi dun sa 1 Peter chapter 2 verse 2? Sa inyong Biblia, sa King James Version pa rin. Amen. Praise the Lord. Sabi po sa unang Pedro, kabanata 2, ang talata po ay 2, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol Right. sa Espiritu, upang sa pamagitan nito ay magsilago kayo sa ikaliligtas. Okay. Napaganda po, no? Praise the Lord. Glory. Yan po yung sa 1 Peter chapter 2 verse 2 o Matthew chapter 4 verse 14. Okay, dito muna po sa basahin na rin natin yung Matthew 4:14, kapatid. Then 1 Peter chapter 2 verse 2 para mas matibay ika nga. Amen. Sige nga po, kapatid. Sabi po sa Mateo, kabanata 4, ang talata po ay 14, upang maganap ang sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias na Right. nagsasabi. Praise God. Sabi po dun sa 1 Peter chapter 2 verse 2. Yung po Hallelujah. sabi. Okay, sige. Unang Pedro 2. Amen. Sabi po dito, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, Yes, amen. ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamagitan nito ay magsilago kayo sa ikaliligtas. Okay. Amen po ito. Sabi po ni Sister Inet, amen. Praise God. Napakaganda po, no? Nag-amen siya sa napakinggan niya po, no? Sabi dito,
sa 1 Peter chapter 2 verse 2, as newborn babes desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Sa last episode po natin ay nadaanan natin ang scripture dito, di ba, Brother Jan? Tungkol Amen. sa Praise as newborn babe, yung sa mga bagong pinanganak nga, nasain natin ang gatas ng salita ng Diyos na siyang magbibigay sa atin para lumago tayo. Amen. Kamtin natin ito nang sa ganun i-bless at pagpalain tayo ng ating buhay at nag-iisang Diyos. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Glory to Christ Jesus. So yun po isang bagay na dapat natin isipin. Live by the Word of God. Gawin natin ito, kamtin natin ito, at nasain natin sa ating mga puso ang salita ng Diyos. Atin itong pamuhay, papapasukin natin ito. Okay, praise the Lord. So yun po isang bagay na dapat nating maintindihan. Next is sunod-sunod po ito, no? Yung pangatlo aspeto, o sabihin na natin third word of ito yung third letter of the word blessed. Amen. Sinasabi, praise God, eliminate sin in your life. Eliminate sin in your life. Ang sin, ang kasalanan sa ating buhay. Okay? So gawin natin ito, beloved. Ayun, alisin natin ang ating mga kasalanan, karumihan, amen, sa ating mga buhay. Kinakailangan po talagang mawala sa atin to. Kinakailangan po talaga ito, utay-utay natin itong malinis. Ang mga bagay na masama, bakit nga ba? Okay, praise the Lord. Bakit dapat itong alisin? Sapagkat siya nararapat. Siyang kinakailangan. Kaya sa aklat ng ikalawang Timoteo, kabanatang 2, naroon po ito. 2 Timothy, praise God, chapter 2, verse 12, kapatid. Sabi Praise po, the Lord. Sige po. hallelujah. Sabi po dito sa sulat Right. po ni Apostol Pablo sa Amen. ikalawang sulat kay Timothy, kabanata 2, ang talata po ay 12. Kung tayo'y mangagtiis, ay mangaghahari naman kayong kasama niya. Right. Kung ating Amen. ikaila siya, ay ikakaila naman niya tayo. Praise the Lord. 2 Timothy, kapatid, ano? Praise God. 2 Timothy chapter 2, verse 19. Sabi po sa 19, gayon may ang matibay Yes, na amen. pinagsasaligan ng Diyos Right. Amen. ay nananatili na may tatak nito, nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Okay, praise the Lord. So malinaw pong winika ito at sinabi, no, na kailangan po talagang mawala o ma-eliminate sin sa ating mga buhay. Sabi nga po, nevertheless, the foundation of God standeth, praise the Lord, sure. Gayon may ang matibay na pinagsaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. So, ibig sabihin talaga, silyado o sealed ito na tayo'y tinatakan. Sabi nga po, having this seal, the Lord knoweth them, amen, that are His. Imagine, no? Napakaganda. Dahil nakikilala ng Panginoon ang mga nasa Kanya. Okay. Pag mayroon ka pong tatak nito, kapatid, minamahal ko, no? Tagapakinig at mga taga-subaybay. Amen. Ngayon po, kasama natin na join sila, no? Amen. Ang ibig sabihin, praise God. Sabi dito, gayon may ang matibay na pinagsaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nananatili. Amen. At nakikilala ng Panginoon ang mga nasa sa Kanya. Everybody says, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi nga, malinaw po, and let everyone that nameth the name of Christ, amen, depart from iniquity. Di ba ang ganda? Sinabi ito, and let everyone that nameth the name of the Christ depart from iniquity. Sabi nga, ng ating pungkib na binasa natin, at lumalayo sa, kalikuan. Lumalayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla, amen, ng pangalan ng ating dakilang Panginoon. Napakalaga pong maintindihan natin ang mga bagay na ito. Hayaan niyo pong discuss natin ito, konting oras, minuto, no? Sabi dito, at lumalayo sa kalikuan ang bawat isa. Ibig sabihin talaga, umiiwas, umaalis, inaayawan ang karamihan, kasalanan. Isang salitang kalikuan ang bawat isa. Lalo pigit yung mga tumatawag at ginagamit
ang pangalan ng dakilang Panginoon. Yung salitang sumasambit lang, praise God, ng pangalan ng Panginoon. So, beloved brothers and sisters, praise the Lord. Ito po isang tagubilin. Tagubilin po ito. Ang layunin. Amen. Praise God. Ang kasalanan, lalo't na yung mga gumagamit, amen, ng kanilang buniwika ang pangalan ng ating dakilang Panginoon. Brother John. Napakagandang tagubilin. Panagan natin yung pangalan ng Diyos. Gamitin natin ito sa tamang kaparaanan. Praise God. At ikaw na binigyan ng authority nito. Praise God. Biyaya ito sa iyo ng buhay na Diyos. Pinagpala ka ng dakilang Panginoon. Ito'y tagubilin na ating layuan ang kasalanan. Iniwan sa atin ang mga bagay na to upang makalayo tayo sa tinatawag nating karamihan o kasalanan. Praise God. Especially, ikaw, brethren, brothers and sisters, na ginagamit mo ang pangalan ng Panginoon, iyong winiwika. Especially pa rin, higit sa lahat, yung tumanggap na sa Panginoon at nabautismo na sila sa banal na pangalang Hesus Kristo. Praise God. Doon po ito lalong lumalakip sapagat nandun po yung kanilang trust, nandun po yung kanilang faith sa pamagitan ng pangalan ng Panginoon. Sila ay maliligtas at sila i-covered ng blood of our Lord Jesus Christ sa namang bagay na gawa ng diablo kaway upang sila po ay salantayin, sila may saktan o ano paman. Praise be the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Okay? Now, ito po yung tinatawag natin na praise God, layuan ang kasalanan. Praise God. So, next is tinatawag nating another pa ito na isa na naman po itong isa pa rin sa mga letter o letra sa salitang blessed. Amen. Yung serve o S again. Serve the Lord. Serve the Lord. Napakalaki itong kapatid, brother Jan, no? Yung sa salitang serve the Lord. Amen. Praise God. Ano ito? Ating paglingkuran ang Panginoon. Serve the Lord. Amen. Kaya ang ganda nito kasi yung serve the Lord thy God. Ating paglingkuran ang Panginoon. Kaya nga sabi, amen, sa awit 100, talatang 2, may sinabi doon. Pwede natin basahin sa aklat ng awit, no? Kabanata na 100 at sa talata pong 2, kapatid. Praise the Lord. Pakibasa nga po. Sabi po sa aklat po ng mga awit, kabanata 100, ang talata po ay 2. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kaniyang harapan na may awitan. Praise the Lord. Glory. Kaya dito pa lang po makita natin, makapaglilingkod ka sa Lord. Pwede mo sabihin, nakakapaglingkod naman ako sa Panginoon. Mayroon po tayong tinatawag na tamang paraan ng tamang paglilingkod, no? Dapat natin maintindihan to. Sabi nga dito sa talatang ito ng awit 102, amen, praise God. Kaya nga sinabi sa awit, no, mangaglingkod kayo ng may kasayahan sa Panginoon. Praise the Lord. Ibig sabihin, magsilapit kayo sa kanyang harapan ng may awitan. Kaya pa tayo sa ating pagpuri at pagsamba, praise God, naroon po yung tinatawag nating papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Meron tayong tinatawag na praise and worship. Bago natin na tayo po mag-aral ng Word of God, mag-share ng Gospel, amen, may mga tinatawag tayong paghahandog awit sa Panginoon. Gaalay tayo ng mga papurit awitin, pagdakila, pagluwalhati, amen, sa ating buhay na Diyos, mga kapatid. Kaya, sinabi rito, amen, mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon at magsilapit kayo sa kanyang harapan, amen, na may, ano sabi dito, awitan. Okay? Serve the Lord with gladness. Amen. Tanda natin to, ha? Serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. Tanda nyo to, kapatid. Napakalaga ng praise and worship. Napakalaga ng papuri at pagsamba. Amen. Praise God na tayo po ay araw at gabi magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Hindi lang araw ng Sunday, na hindi araw lang na linggo, no, na sasamba kayo, magpupuri sa Diyos. Hindi po. Kahit sa bahay, praise God, magpupuri tayo sa Panginoon, sasamba. Then mag-pray, gawin natin ito sa kalulugod at kakaluwalhati ng Panginoon. Praise God. Kaya nga sabi dito, serve the Lord, ang ating paglingkuran
ang Panginoon. Kung matatandaan nyo, praise God. Hallelujah. Noong mga panahon na hindi pa natin lubusang nakikilala ang ating dakilang Panginoon. Amen. Mapaalala nyo noon, pag tayo sumasamba, masamba lang, pagkasamba, pag-uwi, parang natural lang, pagbalik. Pagpasok mo, but natural lang, nangyayari. Paglabas mo, okay lang. Pag dun sa bahay, balik sa dating gawi, dating bisyo, dating gawa. Parang walang nangyari. So, ibig sabihin po, kinakailangan po may tinatawag na changes. Yung makita ka ng total transformation, tunay na pagbabago sa buhay mo. Kaya nga, pinag-aaralan, pinag-uusapan natin yung tinatawag na true worshiper, tunay na mananamba, tunay na lingkod ng Panginoon, tunay na nagpupuri at sumasamba, lumuluwalhati, nadarama ang presensya ng Diyos. Kaya nga po, hindi lamang po basta pagsamba ginagawa, nandun yung papuri, nandun yung joyful song, maawit, pumapalak, lumulukso, sumasayaw sa dakilang Panginoon. Sa sobrang katuwan, sobrang kaligayahan, sobrang kagalakang nadarama, pinararangalan, pinupuri at niluluwalhati, sinasamba, tinataas ang ating buhay at nagisan Diyos. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. So yun po isang bagay, no? Kaya sa mga ginagawa natin, praise God, ay isang kaparaanan ito na makilala natin siya. Kaya nga sabi, serve the Lord. Amen? Kung tulad po ni Joshua, nung malala niya si Joshua, praise God, ay nagwika at nagsabi siya ay nagwika at kanyang winika at sinabi, amen, ngunit sagana ang akin, amen, praise God, hallelujah, at ang aking sambahayan, sinabi niya po ito, ay maglilingkod kami sa Panginoon. Okay? Si Joshua ito. Hindi lang siyang binanggit dito. Kundi sinabi niya, praise the Lord, ngunit sagana ang akin, ayon daw sa kanya, praise God, ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Praise God. But as for me and my house, we will serve the Lord. Everybody says, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So, ibig sabihin, Joshua, mas pinili niya ang paglingkuran, ang buhay at nag-iisang Diyos na pinaka makapangyarihan po sa lahat. Praise the Lord. Oh, hallelujah. So, lahat, sinabi, sa lahat, no, sinabi niya, glory, the Lord God Almighty. Praise God. Iyon po isang mga bagay. Banggitin natin ang ilang mga Christ Divine titles para malaman natin yung ating dapat pinaglilingkuran, pinupuri at sinasamba. Ating alamin ang mga bagay na ito. Purihin ng Diyos. Oh, hallelujah. Purihin ng Diyos na buhay. Ano-anong mga bagay na ito? Sabi nga po, yung mga Christ Divine titles na sinasabi na sabi nga pinili ni Joshua na paglingkuran ang Diyos, hindi ang mundo, hindi anong bagay. Kaya sabi niya, amen, hallelujah, as for me and my house, we will serve the Lord. Praise God, hallelujah. Christ divine titles ng ating pinaglilingkuran, or names, prove that He is God, ang buhay at nag-isa natin Diyos. Sinabi mismo na ating dakilang Panginoon, praise God, I am. Amen. Sinabi rin niya na siya Emmanuel. Praise the Lord. Glory. The Word of God. Hallelujah. The everlasting Father. The eternal light. Isa yan sa mga bagay na ating maunawaan. Lord of glory. Oh, hallelujah. Only true God. Praise the Lord. Only wise God. Yun sa mga bagay. The resurrection and life. Praise the Lord. Tinawag din siyang life giver, sustainer. Yun mga kapatid. Then judge of the living and dead. O mga minamahal, siya po ang nagsabi at nagwika ng mga bagay dito. Siya rin po ang nagsalita, nagsabi, today you will be with me in paradise. Sinabi niya rin yan doon sa katabi niya doon sa Cross of Calvary na nakilala siya at sumampalataya sa kanya, yung isa. Sinabi niya sa kanya, today you will be with me in paradise. Praise God. Siya na nagwika ng salitang I will raise him. Praise God. Sila pinatutunggalan, mga dead believers, mga patay naman na ng palatubig, ibabangon. I will raise him. Praise God. In the last days and more. Napakarami pong mga Christ divine titles na
dapat natin talagang siya purihin, sambahin, dakilain at luwalhatiin. Siya rin po nagsabi, the author and finishers of our faith. Siya yun, si Jesus Christ. Siya the great God and Savior, the Lords of Lords. Amen. Praise the Lord. And the Kings of Kings. Hindi lamang niya, napakarami. Praise God. The provider, amen. The healer, lahat na nga po. The great baptizers, praise the Lord. Ano pa ba? Napakarami. The big rock, amen. The big rock of salvation, praise the Lord. The light of the world. The bread of life, amen. Idagdag pa natin ang ilan at napakarami. Praise God, mga nabanggit natin, amen. The first and the last, ang una at huli, amen. Ang simula at ang katapusan, the Alpha at ang Omega. Kaya kapatid, beloved, ang Diyos na buhay at nabubuhay ang siyang darating. Praise the Lord. Abba Father, our Lord, our God, Jesus Christ. Ilan lamang po yan, beloved, na dapat natin siyang purihin at sambahin at paglingkuran. Serve the Lord God. Let's say amen. Praise God. Amen. Praise God. Hallelujah. Serve the Lord. Paglingkuran natin ang Panginoon. Kaya sinabi ko po ito, pinakilala ko pong lubusan sa inyo, kapatid, ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Niluluwalhati, tinataas, sinasamba. The name above of every name. Praise the Lord. So, dapat natin itong maabot at maintindihan, maunawaan. Ating Diyos na pinaglilingkuran. The next S, another S. Isa pang letra, isa pa itong aspeto sa ating pong pinag-aralan ngayon. Praise God. Another S or letter S. Ang sabi dito, support God's work. Magagawa mo bang suportahan ang gawain ng Diyos? Magagawa mo bang, amen, ibigay sa Lord ang para sa Lord? Amen. Magagawa mo bang makaagapay, amen, maka-share, makatulong sa mga mumunting gawain ng ating dakilang Panginoon? Praise God. Dapat natin gawin ang mga bagay na to. Bahagi po ito para tayo i-bless. Bahagi po ito para tayo ay pagpalain. Parte po ito para tayo po ay patuloy i-secure, proteksyonan ng ating buhay at nag-iisa nating Diyos. Amen. Hallelujah. So yun po mga bagay na dapat natin maunawaan. Support God's work. Maliit na gawain, malaking gawain, ano pa man. Tulad po ng ating radio ministry na to. Blessed po ito. Pinagpala po talaga. Sapagat, amen, ang biyaya ng Diyos, kapatid, ay natanggap natin ng free. Ibahagi natin ito ng libre. Everybody says, praise the Lord. Praise the Lord. Ang Hallelujah. kaligtasan po natamit natin free. Amen. Libre. Ibahagi natin ito ng free. Praise God. Kaya ang radio ministry, amen, isang bagay po na dapat nating, praise God, hallelujah, ibigay sa Lord yung mataas sa parangal at papuri at pagsamba. Isang parte ito ng paglilingkod sa Kanya. Isa itong parte na tayo po ay nagsiserve sa ating buhay at nag-isang Diyos. Kaya support God's work. Napahalaga po na sa puntong ito kayo po ay nakikinig, sa puntong ito kayo po ay nakatune in, sa puntong ito kayo po ay, praise God, hallelujah, naka-join, amen, at patuloy kumakapit sa salita ng Diyos, umaasa na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay siya nating Diyos, praise God, na ating tagapagligtas, ang manunubos, ang dakilang Diyos. Oh, hallelujah. Now, sunod po yung isa pa po itong matatawag din nating aspeto, yung exemplify faithfulness in your life. Exemplify faithfulness in your life. Amen. Magi tayong isang mabuti, sabi ng Biblia, matapat na halimbawa ng ating buhay. Halimbawa ka sa iyong mga anak, kung ikaw ay tatay, kung ikaw ay nanay, sa magandang ehemplo sa iyong mga anak. Praise God. Mga apo, amen. Praise the Lord. Sa kaibigan, kakilala o kapitbahay, sa iyong mga brethren, amen. Praise the Lord. Buhay na patotoo. Tunay na pinagpala, tunay na binago. Oh, hallelujah. Kaya ang sabi po ng aklat ng Kawikaan, kabanatang 28, sa talatang 20, may sinabi doon, hallelujah, praise God, dapat tayong mag-isang mabuti at tapat na
halimbawa. Exemplify faithfulness in your life. Ano sabi dito sa Kawikaan 28, talatang 20? O kapatid, praise God. Praise God, hallelujah. Sabi po dito sa mga Kawikaan, Kabanata 28, ang talata po ay 20. Right, amen. Ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala, ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Praise God. Ito, napaganda rin ng mga talatang to, kapatid. Amen. Malina po sinabi, a faithful man shall abound his blessing. A faithful man shall abound his blessing. Ang matapat na tao ay mananagana ng pagpapala. Puri ng Diyos na buhay. But he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Napaka-complicated po ang talatang ito. Baka ma-misinterpret. Praise God. Gawin po natin, kaya piliin po natin na maging matapat tayo. Kasi sa ganang panuntunan, amen, o hallelujah, ang biyaya o pagpapala ng Diyos tunay na susunod sa iyo. Kasi siya ang inuuna mo. Let's say amen. Amen. Praise the Lord. So, ibig sabihin, hallelujah, huwag kang magdumali. Hayaan mo ang Diyos ang siya mag-bless, magpala, at hayaan mo ang Panginoon. Gawin mo ang kanyang will o ang kanyang kalooban. Praise God. Hallelujah. Kung medyo naantala ang blessing sa iyo, financially, stipot lang. Trumabaho ka lang sa gawain ng Diyos. Kasi sa Kanya po ang panukala ng ating buhay. Siya pong may akda ng ating buhay. Alam niya po ang sitwasyon, alam niya ang senaryo, alam niya ang mga pangyayari, alam niya ang mga kaganapan. Kaya po, beloved, salamat po sa ating Panginoon, sa Kanyang mga kabutihan at kadakilaan. Hindi po dapat tayo magtumulin sa pagtakbo para sa tinatawag nating material blessing na madaliin natin ang mga bagay na to at maiiwan naman ang pagpapalang spiritual na siya naman pong nais ng Diyos sa buhay mo, sa buhay nating lahat, na makamit natin, makamta natin ang masaganang biyaya at pagpapala na nagmumula sa ating dakilang Panginoon. Kaya napakailabuti ng Diyos sa iyo, kapatid, na tayo ay handa sa anumang mga bagay. Praise God. Na-test ka. Amen. Praise the Lord. Na ikaw ay, hallelujah, dumaan sa mga trial of faith o glory, na minsan naranasan mo ang tinatawag na fire of furnace o horno ng kapagsubukan sa buhay, storm of life na experience mo. Oh, it's but natural ito sa mga lingkod anak ng Diyos na ma-experience yan. Pero magtiwala tayo sa ating buhay at nag-iisang Diyos, sapagkat siya po, praise God, ang makagagawa lamang nito. Kung imposible sa buhay mo, sa buhay ng tao, na maganap ang mangyari, amen, ang mga bagay na, hallelujah, na akala mo hindi mo na makaya ito, hindi na ito magkakaroon ng tinatawag, praise God, na hallelujah, ng panibagong bagong umaga, ika nga. Pero sa Diyos, nothing is impossible. Amen? Oh, praise God. So gawin mo, kapatid, sundin mo ang tinatawag na aspetong ito para sa iyong kabutihan, biyaya at pagpapala at kaligtasan na iyo pong matatamo. Kaya malino po, sinabi dito, hallelujah, puri ng Diyos, exemplify faithfulness in your life. Magi tayong isang mabuting at matapat na halimbawa, yung buhay mo na maging isang buhay na patotoo. Praise God, na hindi ka pa nagwiwika, hindi ka pa nagsasalita, nakikita na sa iyo, amen, ang tunay na pagkabaguhan sa buhay mo. Praise God, a total transformation, amen. Oh, praise the Lord. So, ibig sabihin, sa mga bagay na kaganapan, mga pangyayari, sinabing, a faithful man shall abound his blessing. Praise the Lord. Ang matapat na tao, mananagana ng pagpapala. But he that maketh haste to be rich, amen, shall not be innocent. Ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang, praise God, parurusahan. Oh, praise the Lord. Kaya piliin po natin na maging matapat tayo. Praise God.
Kasi sa ganong panuntunan, ganong pamamaraan, ang biyaya at pagpapala ng ating buhay at nag-iisang Diyos, tunay, susunod ito sa iyo. Kasi siya po ang binigyan mo ng first priority. Amen. Siya po ang number one sa iyong buhay. Siya yung tinatawag mong first love. Amen? Praise the Lord. Oh, hallelujah. So, beloved brothers and sisters, hindi ang anupamang mga bagay sa mundo ito, siya ang dapat maging number one. Ulitin ko. Number one sa buhay mo, kapatid. Everybody says, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Now is ang sabi dito, yung huling letra ng words na blessed. Sabi na natin na itong ikapitong aspeto, praise God, para i-bless at ikaw ay pagpalain, kapatid, brothers and sisters. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Tatandaan mo to, yung salitang desire. Desire. Ang ibig sabihin, desire, determine. Praise God. Hallelujah. Determinahin mo to please God. Iyon. Hangarin, nasain, at tiyakin na yung luluwalhatiin ang Diyos. Let's say amen. Amen. Natitiyak mo ba? Amen. Praise the Lord, oh God. Nananasa mo ba sa iyong puso na ngayon? Hallelujah. Yung ma-desire na nagkaroon ka ng desire sa buhay mo. To determine to please God. Amen. Sabi nga, yung hangarin, unasain, at tiyakin na yung luluwalatin ang Diyos. Amen. Everybody says, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi nga po, amen. Praise God. Sa 1 Corinthians chapter 7 verse 32, kapatid, Brother John. Pakibasa po ito. Oh, hallelujah. Praise God. Sige po, kapatid. Sabi po sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 7. Yes. Hallelujah. Ano po sabi nun? Ang talata po ay 32. 32. Datapwat ang ibig ko ay mawalan kayo ng kabalisahan. Okay. Sige po. Ang kapatid. walang asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon kung paanong makalulugod sa Panginoon. Right. Okay. Dito po, unawain natin sinasabi dito. Praise God. Care for the things that belongs to the Lord. How he may please the Lord. Dito po, ang sabi, magsumakit ka sa mga bagay ng Panginoon kung papaanong, praise God, nakalulugod ito sa Diyos. Ito ang gagawin mo. Kinakailangan ito ang pagsumakitan mo. Ito ang gawin mo, unahin mo. Praise God, maintindihan mo ngayon. Kung noon mayroon kang unang minahal at inibig, o first love, ika nga. But today, praise God, ang iyong gawin ngayon, si Jesus Christ ang gawin mong first love, na kailanman hindi ito mamamatay sa puso natin. Kaya salitang first love will never die talaga pag si Jesus Christ po ang iyong inibig at minahal, kapatid. Kaya nga, sabi dito, Christ, praise God, hallelujah, care it for the things that belongs to the Lord. Ano ang mga bagay na to? How we may please the Lord. Paano daw natin malulugod, maluluwalhati ang buhay at nag-iisang Diyos. Amen. Praise God. Magsumakit tayo sa mga bagay ng Panginoon. Amen. Praise. Magpursige tayo. Magpursige tayo. Sikapin natin gawin, ganapin. Magpapansin tayo sa Diyos. Minsan, kapatid, amen, nagagawa na natin ang lahat, pero parang sabi na hindi ako napapansin ng Diyos. Parang hindi na ako mahal ng Panginoon. No, brothers and sisters. Ang Diyos still na yan ang pag-ibig niya sa atin. Tayo lang po ang nagkukulang. Hindi mo binibigyan ng pansin ang calling sa ng Diyos. Hindi mo binibigyan ng pansin ng Diyos kumakatok na sa iyo. Ang Panginoon, hallelujah, patuloy nagpaparamdam sa iyo. Kaya nga ang bigat sabihin, Panginoon, hallelujah,
Praise God. Pinaglingkuran na kita noon. Noon pa man. But kapatid, may right time talaga si Lord ng tunay na pagtawag sa kanyang mga hirang. Praise God. Sa iba't ibang kaparaanan. May kaparaanan tinawag ka na ikaw ay wala sa tinatawag na kasaganaan. May mga bagay na tinawag ka ng Diyos na ikaw ay nasa broken soul, body, and spirit. May dumating ng time na panahon, praise God, na tinatawag ka na ng Diyos na ikaw ay punong-puno ng kabalisahan, punong-puno ng maraming suliranin, punong-puno, praise God, ng mga vices o mga bisyo sa buhay na para bagang hindi mo na makayanan ito, na matakasan, hindi ka na makawala, na para bagang, praise God, ang anino ng kahapon patuloy na bumubuntot at patuloy bumubulong sa iyo, na hindi ka na makabawala, mananatili ka na dito sa ganitong kalagayan. Pero tatandaan mo ito, beloved brothers and sisters, may Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na may gawa nitong langit at ang lupa. Salamat sa buhay at nag-iisang Diyos. Amen. Ang Diyos na dapat nating bigyan ng kaluguran, luwalatin siya. Lagi ko pong winiwik at sinasabi ito. Praise God, sambahin natin siya sa Espiritu at sa katotohanan lamang. Sapagkat tunay, beloved brothers and sisters, na hinahanap na ng Ama ang tunay niyang mananamba. Sapagkat ang Diyos sa Espiritu, sambahin natin siya sa Espiritu at sa katotohanan lamang. Everybody says, praise the Lord. Praise the Lord. To desire, Hallelujah. magkaroon tayo ng nasa, determine to please the Lord. Na malaman mo, hangarin mo sa iyong puso't isipan, at tiyakin mo ito, kapatid, beloved brothers and sisters, na maluluwalhati ang buhay ng Diyos. Praise the Lord. Amen. So beloved, ang sabi nga po, amen, what pleases God? Ano daw po nakakapagbigay kaluguran sa Diyos? Ano daw po nakakapagbigay kaluwalhatian sa Diyos? Amen. What pleases God? Sabi nga po, is a simple, amen, honest and clean. Hindi siya naghahanap ng grabing rang niya para siya'y parangalan mo. Na grabing, praise God, material na bagay para may bigyan natin ang parangal sa buhay at nag-isang Diyos. Sabi nga po, a simple, honest, and clean. Amen. And replacing, praise the Lord, relationship with Him. Kung nasaan, kung iisipin natin, beloved, amen, minamahal. Ganun po ang Diyos. Sa ating pagpuri, sa ating pagsamba, amen, sa ating pakikinig ng mabuting balita, the Word of God, mararamdaman mo dapat ang presensya ng dakilang Panginoon. Mapil mo ang Holy Ghost. Amen, na siyang patuloy kumikilos sa bawat isa po sa atin. Oh, hallelujah. Alam niyo ba, beloved, Enoch, praise God. Si Enoch, praise God, lumakad siya sa katwiran ng Diyos. Si Enoch, beloved, amen, hallelujah, walk with God. Enoch, please God. Bakit niya siya niluwalhati rin ng Diyos? Simply because, beloved, because of his relationship with God. Amen. Praise the Lord. Dahil sa kanyang napakagandang relasyon sa buhay at nag-iisa natin Diyos. Kaya sinabi ng Diyos kay Enoch, and the Lord said to Enoch, hallelujah, this is what pleases me most. Siya higit na nagbigay sa akin, at lalo kong naramdaman na nalugod ako sa Kanya. Praise the Lord, sapagkat tunay may magandang commitment si Enoch sa ating mahal na Panginoon, sa ating buhay na Diyos. Kaya sinabi niya, this is what pleases me most. God said, amen. So beloved brothers and sisters, praise the Lord. Let's walk, Jesus. hallelujah, Praise God, Jesus. into eternity together. Ikaw, ako, kapatid, brother John, tayo. Ikaw na nakikinig ngayon. Ikaw na ang bukas ang puso.
para sa salita ng buhay na Diyos. Amen. Oh, hallelujah. Ikaw na nararamdaman ng presensya ng Panginoon. Kumikilos sa iyo ang kanyang banal na Espiritu. Oh, hallelujah. Ikaw na nakikinig. For the presence of the Lord. Oh, hallelujah. Dapat nating isipin, lumakad tayo tulad ni Enoch tungo sa walang hanggan Jesus, na hallelujah. magkakasama. Ang nakalulugod sa Diyos ay napakasimple lamang. Hindi ka na dapat maghirap ako ano pa man o pahirapan mo ang sarili mo para ikaw mapansin ng Diyos. Ang Diyos gusto rin niya na mayroong magpapansin sa Kanya sa makatwirang kaparaanan. Una sa lahat, mapapansin ka ng Diyos. Praise God, kapag ang salita ng buhay na Diyos ay sincere mo itong pinakikinggan at itong ninanamnan, praise God, patuloy mo itong dinarama at ilagay mo sa ikintal mo sa iyong puso, iyo itong may sa katuparan, iyo itong may sa gawa, gawin mo ito ng may pananampalataya na lakip ang gawa. Amen. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Kaya nga sabi, ang nakalulugod sa Diyos ay napakasimple. Napakasimple lang. Maging matapat ka, amen. Malinis, amen. At laging sariwa, maalab, mainit na relasyon sa Diyos. Gaya ng winikat sinabi, ang unang pag-ibig mo sa Diyos, kailanman dapat hindi na ito mawala. Kung ito'y nawala noon, dahil hindi mo palubusan siya nakikilala, at ang pag-ibig mo sa Lord ay 50% lamang, hati-hati ika nga, this time gawin mo itong 100% sa iyong panunumbalik at pagbabalik loob mo sa ating buhay at nag-iisang Diyos. Amen. Oh, praise God. Gawin mo itong 100%. Praise God. Kaya ang faith, nag-start yan sa 5% faith, 20% faith, 30% faith, 50% faith, 80%, 90%, 100% faith. Amen. So, beloved brothers and sisters, praise the Lord. Gawin mo, ganapin mo ang mga bagay na ito. Gawin mo ito na mayroon ka mainit at maalab na relasyon at commitment sa buhay at nag-isa natin Diyos.